Hindi ko malilimutan ang unang beses na nagkita kami ni Jacob. Parang may nagdudugtong na sinulid sa pagitan namin na mahigpit at hindi maputol. May naramdaman akong kuryente sa unang hawak niya sa kamay ko, hindi ko alam kung bakit, pero alam kong espesyal siya. Sa dami ng tao sa mundo, paano ko nga ba natagpuan ang taong ganito ko mamahalin? Ngunit alam ko rin sa puso ko na si Jacob ay may mga bagay na hindi basta-basta bibitawan, mga bagay na mahigpit na nakaugat sa kanyang pamilya at sa kanilang mga tradisyon. Ilang buwan kaming nagtagong magkasama, lihim ang bawat pagkikita, bawat yakap, bawat halik. Sa tuwing magkakasama kami, may halong saya at kaba. May mga sandali na nakakatakas kami sa mata ng mundo at parang kami lang ang nandyan, pero alam ko rin na sa likod ng bawat ngiti niya, may nakaambang lungkot, may takot sa kung ano ang mangyayari kung malaman ng kanyang pamilya ang tungkol sa aming pagmamahalan. Isang gabi, nagkayayaang magkita kami sa isang park. Madilim na ang paligid, at wala na halos tao. Nasa bangko kami, at nakahawak ang kamay ko sa kanya habang binabanggit niya ang kanyang mga pangarap. Ngunit napansin kong bigla siyang natigilan. Claire, alam kong mahal mo ako, pero hindi ko kayang suwayan ang pamilya ko, mahina niyang sabi. Nang gabing iyon, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ramdam ko ang bigat sa dibdib ko na para bang hindi na ako makakahinga. Bakit hindi mo ako kayang ipaglaban? Tanong ko, nangingilid na ang luha. Hindi niya ako matingnan ng diretso, parang hindi niya rin alam ang isasagot. Sa bawat sandaling magkasama kami, nararamdaman ko na ang bawat minuto ay pahiram lamang. Mahigpit kong niyayakap ang mga alaala namin, pilit kong sinusulit ang bawat halik, bawat sulyap. Ngunit masakit sa bawat gabing magpapalam kami na alam kong hindi namin alam kung magkikita pa ba kami ng buo o laging ganito na lang, palihim at puno ng pag-aalinlangan. Nagkaroon kami ng sandali kung saan nakatayo kami sa harap ng simbahan. Ang ilaw ng mga kandila ay kumikislap sa kanyang mga mata, at iyon na yata ang pinakamasakit na tingin na nakita ko sa buong buhay ko. Humigpit ang hawak ko sa kanyang kamay, pinipilit kong wag siyang pakawalan, ngunit siya ang unang bumitaw. Claire, hindi kita pwedeng ipaglaban, sabi niya, punong-puno ng kirot ang boses niya. Parang naglalaban ang puso niya at ang sinasabi ng kanyang bibig, pero alam kong hindi ko na siya kayang pigilin. Wala akong magagawa kundi ang tanggapin na sa pagitan ng aming pagmamahalan at ng pamilya niya, palaging sila ang pipiliin niya. Hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Sinubukan kong huminga ng malalim, pero parang wala nang natitirang hangin sa paligid ko. Tumingin ako sa kanya, sa taong minahal ko ng sobra-sobra, at alam kong iyon na ang huli. Hindi ko magawang sabihin ang "Palam", kaya't hinayaan ko na lang ang katahimikan na magsalita para sa akin. Sa bawat araw na lumipas, dala ko ang mga alaala namin. Natutulog akong umiiyak, nagigising akong may kirot pa rin sa dibdib. Naiiwan sa bawat sulok ng isip ko ang mga tanong na hindi ko alam kung masasagot pa, bakit hindi niya ako kayang ipaglaban? Ano ba ang kulang sa akin? Pinipilit kong lumaban sa sakit, pero ang bawat hakbang palayo sa kanya ay parang mga hakbang na pabalik sa bawat alaala ng aming nakaraan. May mga gabing napapabanggan ako, umiiyak at tinatanong ang sarili kung saan ako nagkulang. Ano ang mali sa pagmamahal namin? Bakit ang puso namin, kahit puno ng damdamin, ay hindi sapat? Hindi ko maintindihan kung bakit kailangang pumili sa pagitan ng pag-ibig at ng pamilya. Bakit kailangang iwanan ko ang taong mahal ko dahil lamang sa mga bagay na hindi namin kayang kontrolin? Lumipas ang mga buwan, at nakatanggap ako ng imbitasyon. Kasal niya. Hindi ko alam kung bakit pinadala pa niya iyon sa akin. Parang napakalupit ng mundo, binabalik ang lahat ng alaala, ng lahat ng sakit. Sinubukan kong hindi pumunta, pero isang parte sa akin ang nagsabi na kailangan ko itong gawin, kailangan kong magpaalam sa kanya ng buo, ng may respeto at pagmamahal kahit na sobrang sakit nito para sa akin. Pagdating ko sa simbahan, nakita ko siyang nakatayo sa altar, nakasuot ng tuxedo, napakagwapo at ang ngiti niya ay para sa babaeng nasa tabi niya. Pilit kong pinakalma ang puso ko, pinilit kong ngumiti kahit gusto ko nang sumigaw, tumakbo, o maglaho. Nakita ko siya, ang dating minahal ko, pero alam kong wala na siya para sa akin. Nung oras na iyon, tumayo ako, huminga ng malalim, at tuluyang lumabas. Naglakad ako palayo,
Iniwan ko na siya sa likod ko, kasama ng mga pangarap namin na hindi na matutupad. Sariwa pa rin ang kirot, pero alam kong oras na para simulan kong buuin ang sarili kong mundo, kahit na hindi na siya parte nito. Minsan tinatanong ko pa rin ang sarili ko, bakit hindi tayo? Pero natutunan ko ring tanggapin na may mga pag-ibig na talagang hindi para sa atin, na may mga taong dumarating para turuan tayo ng pagmamahal kahit hindi sila ang makakasama natin habang buhay. Kaya dito ko natatapusin ang kwento namin, sa isang alaala, sa isang, bakit hindi tayo, na hindi ko na kailangan pang sagutin.